In case na-miss niyo po yung mga pinag-usapan, nag-trending na balita nitong mga nakaraang araw, ibabahagi ko po ulit sa inyo. I'm not sure kung na-encounter niyo to, pero mukhang pinag-iisipan po na iban ang TikTok sa Pilipinas. Alam niyo po sa TikTok, kung may TikTok account kayo, napakadami po dyan disinformation at saka mga black propaganda. Lalo na ngayon na mainit ang issue sa West Philippine Sea, napakadami po nag-a-amplify ng Chinese propaganda. Ine-echo ang Beijing narrative, no? So, kung ako ang tatanungin, sa dami ng disinformation sa Pilipinas, kung ibaban po ang TikTok, para po sa akin ay okay lang. Maraming kasinungalingan, disinformation at mga content creator na nagkakalat ng mga propaganda ang madede-platform, no? Kagaya na lamang po nito, kung na-encounter nitong balitang ito, hinahid ko na lang po yung mga mukha nila, no? Pero itong mga kabataan ito, ang umamin na nagpabayad sila ng 8K para gawa ng content, para magpinta ng negative image ni Maggie Wilson. And then later on, umamin po sila sa bayad ng 8K. Sila din po yung mga gumawa ng content para paingayan yung pagbaba ng inflation sa bansa. Okay naman yun, ano? Pero kailangan ba na magbayad, no? Para paingayan na medyo bumaba ang inflation. At ang masakit pa nito, ang mga kabataan ito ay tumakbo sa SK election, itong nakaraang election, no? And sabi dyan sa balita, natalo po sila. Natalo po sila, no? Bukod dyan, ito sabi, presyo ng ilang Noche Buena products tumaas na. Kayo po ba'y nakapamili na ng inyong mga pang Noche Buena? At nakuha nyo na po ba ang inyong 13-month na bonus? Ang inyong Christmas bonus at 13-month pay? Kung nakuha nyo na, kamusta? Dumaan lang ba ito sa kamay nyo? Or hanggang ngayon ay may natitira pa ba? Or hindi nyo pa nakukuha? I think, no, marami sa atin ang hindi pa nakukuha pero alam na nila yung pagkakagastosan nila, no? Sa mahal ba naman ng bilihin? Ayan nga, ang sabi, tumaas na ang presyo ng mga pang Noche Buena. And ito na naman po, no? Sabi dito sa SWS survey, nearly half of Filipino families feel poor in quarter 3 of 2023. Parang ganun din yung balita nung second quarter ng taon, ano, na halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ay nakakaranas ng kahirapan. Ito po ay ayon mismo sa kanila. So, kung akong tatanungin, ano pala yung mga accomplishments na ni Larry Gadon bilang siya yung tinalaga na presidential advisor to alleviate poverty, no? Yun yung pagkakaalala ko na naging posisyon niya, no? So, ano na yung mga accomplishments niya at nagawa niya dahil itong mga ganito na balita na tila patuloy na tumataas ang poverty incident sa ating bansa. So, hindi maiwasang matanong kung ano na ba ang nagawa ni Larry Gadon. At ito, sabi dyan sa balita, the Philippines is confronting an unexpected adversary in its fight for its claims over parts of the South China Sea, an outspoken band of its own citizens echoing pro-Beijing narratives. So, ito po yung sinasabi natin, ano, marami tayong kapwa Pilipino na tila gina-justify pa ang mga illegal na ginagawa ng China at ang panghaharas ng China sa ating mga mangingisda at Coast Guard sa West Philippine Sea, no? Mga kapwa natin Pilipino na tila tayo pa yung sinisisi yung Coast Guard natin, ano? Yung po ang nakakalungkot at talagang masakit yun, ano? Hindi natin alam kung bayad sila or ginagawa nila yung for free, pero para sa akin, maling-mali yung ginagawa nila. Kaya hindi ko rin malubos maisip bakit ito si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtanong, no? Kino-question niya yung mga grupo na nananawagan na i-condemn ang China, no? So, hindi ba dapat i-condemn ang China sa mga ginagawa nilang panghaharas at pagharang sa ating mga mangingisda at resupply mission sa West Philippine Sea? Atin po yung teritoryo doon. 12 nautical miles, teritoryo po natin. Within 200 nautical miles, exclusive economic zone po natin, ano? So bakit niya tinatanong pa yung mga taong nananawagan ng pagkondena sa China sa mga panghaharas at illegal na ginagawa nito sa sarili nating teritoryo at sa sarili nating EEZ, no? So parang may mali, no? Kaya gusto kong tanungin, Pilipino pa ba sila, no? So sino ba dapat ang kampihan nila? At lastly, ayon dito sa 2028 presidential survey by Tanjali, pangatlo po sa Atty. Leni na prepared ng mga tao na maging Pangulo sa 2028. Number 1 si Rapi Tulfo, si Sara Duterte number 2, at number 3 si Atty. Leni. Medyo malayo po yung agwat ng percentage, no? Pero kung kayo po ang tatanungin, gusto nyo pa po ba siyang tumakbo sa 2028? Magiging buo pa rin kaya ang suporta natin, mga kakamping kay Atty. Leni? Honestly, sa ngayon, parang ang hirap ng paniwalaan talaga ng mga survey, no? At saka, alam naman natin yung nangyari last election, ang daming question, ang daming doubt, no? Yung claim ng Tian Trayo. Kaya ngayon, ito, yung mga ganyan pa survey, parang ang hirap ng paniwalaan, no? So, kung tumakbo man sa Atty. Leni, manawagan ng mga tao, susuporta ako at alam ko susuporta din kayo, no? Sana dumoble pa, no, kung gaano tayo karami noong pink movement natin nung kampanya ng 2022. Sana mas dumoble, mas dumami at mas maging gigantic, no?
para mas maipakita natin na siya talaga yung gusto ng mga tao. Ang hirap kasi yung ibang kandidato sabi naghahakot, no, nagbabayad, no, and then may mga tinatawag na pa-survey na hindi mo alam kung totoo ba or hindi, na sinasabi ng iba na pang mind condition. So ang hirap talaga, no, pero mapapatunayan natin na si Atty. Leni talagang sinusuportahan ng mga tao kung talagang mas marami ang pupunta sa kanyang campaign rally if ever man na tumakbo siya sa 2025 or 2028. Pero kung kayo pa ang tatanungin, gusto niyo pa ba siyang tumakbo sa pagka-senador sa 2025 or president sa 2028, ilagay niyo lang po sa comment section below. Ano pong masasabi niyo sa mga nag-trending na balita nitong nakaraang araw? Comment lang kayo at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.